Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello. Hi. Sa ating kapanahunan, mayroon po ba kayong nabalitaan o narinig na may pagkaing bumaba mula sa langit? Mayroon ba? Wala? Mayroon? Baka nahulog lang yun sa langit, hindi bumaba, no? Yung bumaba, o ano ba yung sinasabing mong bumaba sa langit na pagkain? Ha? Ang sinasabi ko sa ating kapanahunan, mayroon ba kayong narinig na may tinapay na bumaba mula sa langit? Wala po. Kaya mas mapalad yung isang tao na bumaba sa kanya ang pagkain mula sa langit. Sa aling pagbasa natin ito matutunghayan? Very good. Sa unang pagbasa. Okay? Tatanungin ko yung mga youth. Iwasan natin munang magsalita ng salita dyan. Pwede ba? Sino? O sa aling aklat nagmula ang unang pagbasa? Ha? Yung mga youth. Youth. Saan? Saan? Anong libro? Tricia, ikaw ang nagbasa. Unang aklat ng mga hari. At sino yung taong yon na bumaba sa kanya ang tinapay mula sa langit? Sino? Si Elias. So bumaba sa kanya ang tinapay mula sa langit. Bakit? Dahil dala-dala ng anghel. Saan ba galing ang anghel? O, sa langit. So, dala-dala niya, pero niluto sa ibabaw ng... Saan niluto? Sa ibabaw ng mainit na bato. Hindi lang sa ibabaw ng bato, hindi maluluto yon, no? Sa ibabaw ng mainit na bato. At may hindi lang tinapay, mayroon pang kasama. Tubig. Saan naroon ang tubig? Sa sisidlan. So, pagkain at inumin. So, bago nangyari ito, si Elias ay naglakad ng maghapon. Kayo ba'y kaya ninyo maglakad maghapon? Kaya rin? Okay. So, pareho kayo ni Elias. Pero, anong nangyari kay Elias? Sabi niya, Panginoon, pagod na pagod ako. Gusto ko nang mamatay. Kunin mo na ako. Tapos siya ay nakatulog. So habang siya nakatulog, kinalabit siya ng anghel. At siyempre, ibinigay niya yung sabi, kumain ka at uminom. So unang kain at inom ni Elias, ano yung nangyari pagkatapos? Nahiga uli. Tama. Ibig sabihin noon, hindi pa bumalik ang kanyang lakas. So, kailangan pa rin niyang magpahinga.
Pero, nung ikalawang kain at inom, ano nang nangyari nung ikalawang kain at inom? Lumakas na siya. O, paano natin masasabing lumakas na siya? Dahil sa tulong ng pagkain bumaba sa langit, siya ay naglakad ng ilang araw at ilang gabi. 40 araw at 40 gabi. O saan siya nagtungo? Sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ito ay nagsisimbolo ng langit. Amen? So, ibig sabihin, ang pagkain mula sa langit ay magdadala rin sa atin sa langit. Ngayon, mayroong hindi lamang isang tao, kundi maraming tao na bumaba sa kanila, na bumaba rin sa kanila, so kaya mas mapalad din sila, no? Bumaba sa kanila ang tinapay mula sa langit. Sa aling pagbasa natin ito? Saan? Sa Ebanghelyo. O sino naman yung bumaba sa kanila ang pagkain mula sa langit? Si Jesus. Dahil sinabi niya, ako ang pagkain bumaba mula sa langit. O natanggap ba ng mga Hudyo ang sinabi ni Lord na siyang pagkain? Hindi. Anong naging reaksyon nila? Nagbulong-bulungan. So, hindi sila naniwala. Dahil, alam nila na si Jesus ay anak ni Jose. Kilala nila ang kanyang ama at ina. So, ibig sabihin, ipinanganak siya dito sa lupa. Sumibol siya dito sa lupa. Paano mangyaring bumaba siya? Tama ba? Paano mangyaring bumaba siya mula sa langit? Ipinanganak pala siya dito sa mundo eh. Tama ba yung mga Hudyo? Ha? Tama? Hindi. Tama sila. Talagang pinanganak siya. Kaya lang, tiningnan lang nila si Jesus na tao. Tama? Si Jesus ba ay tao lamang? Ha? Hindi po o opo? Si Jesus ba ay tao lamang? Nako. Tao lang ba si Jesus? Hindi. Hindi siya tao lamang. Siya ay nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. So kung siya'y Diyos, ibig sabihin nang galing siya sa langit. Kaya kailangan tingnan natin si Jesus, hindi lamang tao. Dahil kung tao lamang, hindi natin maiisip na siya ay bumaba mula sa langit. Subalit kung tinitingnan natin si Jesus na Diyos din, ay siyempre nanggaling siya sa langit. Maliwanag na? So, mali yung mga Hudyo. Dahil inisip lang nila na si Jesus ay tao. Kundi si Jesus ay Diyos din. Okay? So, hindi nila natanggap si Jesus bilang bumaba sa langit. Mas hindi nila matanggap si Jesus bilang pagkaing magbibigay ng buhay na walang hanggan. So ano ngayon ang kailangan para matanggap natin si Jesus? Ang pagkaing bumaba sa langit, yan ang isang tanong.
Ang ikalawang tanong, ano ang kailangan para matanggap natin na si Jesus, pagkaing mula sa langit, ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So yung sa una, ano ang kailangan para matanggap natin si Jesus? Pagkaing bumaba mula sa lupa. Magbulong-bulungan ba gaya ng mga Hudyo? Anong sinabi ng ating Panginoon? Sinabi niya na ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Dahil kapag nagbulong-bulungan, anong ibig sabihin nun? Pinagbulong-bulungan natin ang isang tao, lumalayo na tayo sa kanya. Tama po ba? Hindi tayo nag-agree, lalayo tayo sa kanya. So, kailangan makinig tayo sa Ama. Ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa Ama para matanggap natin na si Kristo nga ay pagkaing bumaba sa langit. Dahil nasasabi diyan sa Ebanghelyo, walang makalalapit, sabi ng Panginoon, Jesus, walang makakalapit sa akin maliban na siya ay dalhin ng Ama. Maliwanag? Amen. O ano naman ang kailangan natin? Anong kailangan para matanggap natin si Jesus? Ang pagkaing bumaba sa langit ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalig, tama. Dahil sinabi niya, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Pero hindi sapat ang manalig lamang. Dapat patunayan natin ang ating pananalig. So sa liwanag ng aling pagbasa, ano yung doon malalaman natin ang iba pa nating gagawin? Saang pagbasa? Sa ikalawang pagbasa. So may tatlong cluster doon na dapat gagawin natin, no? Na tayo ay naniniwala kay Kristo. Ang unang cluster, anong sinasabi? Alisin ang lahat ng sama ng loob. Kaya ba? Opo, ha? Amen ba? Alisin ang lahat ng sama ng loob, ang lahat ng galit. Kaya ba? Kaya? Kaya, ang tanong ko, kaya ba? O, yun. Alisin ang lahat ng puot. Kaya? Ang sunod, parang hindi nyo kaya, hindi kayo sumasagot eh. Huwag magbubulyaw, kaya? Huwag manlalait, at huwag manakit ng damdamin ng ating kapwa. Amen ba yun? Ay kalawa, maging mabait at maawain sa isa't isa at magpatawaran. At ang pangatlo, tularan natin ng Diyos, yayamang tayo ay kanyang mga minamahal na anak. So paano natin tularan? Mamuhay tayong puspos ng pag-ibig. Ano yung pag-ibig na yun? Pag-ibig tulad ni Kristo. Ano bang pag-ibig ni Kristo? Handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal.
Kapag hindi tayo nagsasakripisyo, hindi tayo tunay na nagmamahal. Amen ba yon? So, gagawin po natin yung tatlong iyon. Gagawin niya? Kapag gagawin ninyo yon, ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan ni Jesus, ang pagkaing bumaba sa langit. At saan siya ngayon? Saan na? Saan? Doon sa tabernakulo. Blessed Sacrament. Amen?